Actually, ito po yung continuation ng aklat ng Ezra. Ang Ezra at Nehemiah ay one scroll lang yan. Dito sa Bible natin, hiwalay na. Ezra, Nehemiah. Pero sa scroll, isang scroll yan. Ezra at Nehemiah, pinaniniwalaan ng mga scholars na ito yung sinulat ni Ezra. Isa siyang eskriba at record niya ang mga bagay na nangyari sa pamagitan po na mula kay Nehemiah. So, and mapapansin niyo dito sa mga sakat ng Nehemiah na first person na kung saan si Nehemiah, yung first person dito, si Nehemiah nagsasalita, but again, pinaniniwalaan nito sinulat ni Ezra under sa pagdikta ni Nehemiah. Ang kwento ay nagsimula around mga 445 BC at ang context ng Nehemiah, ito ay nangyari during sa 20th year ng paghahari ni King Artaxerxes ng Persia. At alam natin, historically, na mga yan ay nasa taong 445 BC. Ang aklat ni Nehemiah, chronologically, kung ating iano ng pagkasunod-sunod, actually, yung ibang rest ng mga aklat sa Old Testament, kung ilalagay yun, in between siya ng Genesis, Nehemiah. Ang Nehemiah supposedly ang magiging katapusan, except sa Malakay po. So, kung chronologically, yung mga aklat like minor books, iba pang mga books, nasa gitna ng Genesis to Nehemiah. So, kasi mapapansin natin, ito yung mga, kumbaga yung Nehemiah, yung pinakabuuan ng kasaysayan ng Israel. At ang iba pang mga aklat ay, ito yung kasunod na ng Nehemiah. So, ito yung mga kasaysayan din. So, ito yung maring i-insert sa gitna ng Genesis to Genesis and Nehemiah. And again, ang isa lang na exempted ay ang Malakay, kasi si Malakay ay isa siyang propeta na nagministeryo about 400 BC, at sinasabi ng ilang mga Bible scholars, pinaniniwalaan nila na si Malakay ay nagministeryo sa panahon ni Nehemiah or pagkatapos, maaari din pagkatapos ni Nehemiah. So, you might only yung exemption, otherwise, lahat ng ibang mga aklat ay ilalagay, insert na chronologically, pagkasunod-sunod, ang ibang mga aklat ay nasa pagitan ng Genesis at Nehemiah. Ano ba yung mga ibang mga historical books sa Old Testament? Daniel, Ezekiel, mga minor book, Amos, Joel. So, chronologically, nasa gitna sila. So, yung pangyayari sa aklat ng Nehemiah, Book of Nehemiah, ito rin, alam niyo po ba na dito din magsisimula ang pagbilang mula dito sa pagbuild ng wall hanggang sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sakay ng donkey. Actually, ito'y prinapisay ni Daniel mula sa pagbuild ng wall hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. Actually, Daniel chapter 9 verse 24 to 25, maaaring yung basahin mamaya at pansinin niyo yung word na anointed. Pinapisay doon yung Messiah, ang word na mapapansin natin doon ay anointed one. Sa Hebrew, Meshiach, ang word, at ang prophecy dito, sa Greek, ang Meshiach ay Christos, at again, pinapasiya dito, mula sa pag-build ng Jerusalem hanggang sa pagdating ng anointed one, si Jesus Christ, ang pagpasok na ni Jesus Christ sa Jerusalem sakay ng asno. And there will be, sabi ni Daniel, 69 times 7. O, mga magagaling sa math. Ilan po ang 69 times 7? 483 years. Tama po? 69 times 7, 483. So, 480 years mula sa pagbigay ng kautusan na ayusin ang Jerusalem, itayo or i-rebuild ang Jerusalem at ang wall, hanggang diyan magsisimula ang pagbilang hanggang sa pagdating ng Messiah sa Jerusalem, at eksakto po ang countdown, ang bilang. And if you go by sa Babylonian na kalendaryo, meron lamang po silang 365 days. Sa atin, ilan pong araw sa isang taon? 365. Tama po? Sa Babylonian ng kalendaryo, 360. Sa atin, 365. And so you come to exactly 32 AD na pumasok si Jesus sa Jerusalem sakay ng asno na harapin niya ang kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. So, pinapisiya ni Daniel yung timeline mula sa kay Nehemiah
hanggang mula sa pagbigay ng decree sa pag-rebuild ng Jerusalem and sa pagdating ng Messiah. Ito yung prophecy ni Daniel. Kung babalikan natin maaaring yung pag-aralan ng mabuti at malalaman nyo talaga na totoo nga yung countdown mula sa pagbigay ng decree ng pag-build ng Jerusalem hanggang sa pagdating ng Messiah sa Daniel chapter 9 verse 24 to 25. Okay, Nehemiah. Sino si Nehemiah? Sa Hebrew ang pangalan niya ay Nehemiah at ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay God's comfort. Siya yung magiging comfort hand, kamay sa pagbigay ng comfort sa mga Jewish, sa Israel. So, siya po ay hindi pa nakakita sa Jerusalem kasi siya po ay naipanganak sa Persia. Siya po ay naipanganak at lumaki na kung saan siya ay isa sa mga bihag or isa sa mga Hudyo na binihag sa Persia. At siya ay, formerly, ang naghari ay ang Babylonia, pero sila ay na-conquer. Ang sumunod sa Babylonia, naalala niyo sa prophecy doon sa Daniel, about kay Nebuchadnezzar, yung dream niya na rebulto, na about sa rebulto na may iron, may gold, and that's our prophecy ng mga imperyo na sunod-sunod na mag-ahari. So nauna ang Babylonian, but then kasunod ng Babylonian, sinakop ang Babylonia, nagapi ang Babylonian ng Persian Empire. And even sa secular history, alam nyo yan mga estudyante, about sa history ng imperyo patungkol sa pagsakop ang Greek, Babylon, Persia at saka Roma. So nakatanggap siya ng permiso kay King Artaxerxes na rebuild ang Jerusalem, particularly sa wall. Ito yung pinukusan ni Nehemiah at siya ay inappoint na governor ng Judea for 12 years. Siya ay nasa Jerusalem at siya po ang tao na mapapansin natin na a man of prayer. Dito pa lang sa chapter 1, mapapansin na natin na he is a man of prayer. And nag-serve po siya bilang cupbearer sa Persia kay King Artaxerxes. Alam niyo po yung cupbearer, hindi lang, wag nating isipin na, kasi yung sinasabi, cupbearer, siya yung taga-tikim muna ng alak ng hari, bago ang hari uminom, kasi kung sakaling may lason ng wine, siya ang unang mamamatay. Hindi madadali ang king. Ito po ay ginagawa lamang kung mayroong threat sa hari, na siya muna ang titikim ng wine ng hari. Pero ang cupbearer po ay may mataas na katungkulan at ito po ay may mataas na karangalan dahil siya po ay naglilingkod sa hari at pinagkakatiwalaan po siya ng king. Siya ay kumpiyansa at tiwala at siya po ay isa ring tagapayo ng hari. So that's the reason why nga hindi na kailangan na tikman muna ng cupbearer ang wine. Usually, diretso na sa king. Pag iinumin niya na kaagad kasi nagtitiwala siya sa kanyang cupbearer. Malaki ang kumpiyansa niya sa kanyang cupbearer. So, as long as it came sa kanyang mga kamay, iinumin niya kaagad ito. So, si Nehemiah ay isa sa pinagkakatiwalaan ng king sa lahat ng mga bagay. And hindi natin alam, hindi sinabi kung paano siya na-promote sa katayuan na ito, sa posisyon na ito. But dito ay mapapansin natin na siya ay nakatira sa Persia at naglilingkod sa hari bilang isang cupbearer. Siya yung tagadala ng inumin ng hari. Yun po yung cupbearer. So remember na si Nehemiah ay naipanganak at lumaki sa Persia. At kasama yung mga Hudyo na binihag o dinala sa Persia, na dati Babylonia, unang nagdala sa kanila yung mga Babylonians o yung naghari ang Babylonian Empire under sa pamumuno ni Nebuchadnezzar. So, but then, the Jewish exiles who had been allowed na bumalik sa Jerusalem, pinahintulutan sila ni Nebuchadnezzar 150 years before kay Nehemiah, before pa na naipanganak si Nehemiah, bago pa siya again naging cupbearer. At yung first group na bihag, first group na mga Hudyo na pinabalik sa Jerusalem, so nandoon na sila bago pa naipanganak si Nehemiah. So he has been born lumaki sa Persia at wala siyang kaalam-alam patungkol sa Israel. Hindi pa siya nakapunta sa Jerusalem and he has no idea kung ano na nangyayari sa mga
exiles na pinabalik sa Jerusalem. And then, until na ang kanyang kapatid, Hanani, or sa Tagalog, Hanani, ay nagbalita na hindi maganda ang katayuan o ang kondisyon ng mga tao sa Jerusalem. At nang natanggap niya ang balitang ito, siya po, dito na ang stage, ang setting ng stage. Dito na papasok tayo sa chapter 1. Basahin ko po. Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hakalias. Noon ay kasiyam ng buwan ng 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemias ay nasa lungsod ng Susa ang kabiserang lungsod. Alam niyo po yung Susa, this is the capital city. Kung naalala niyo yung Book of Esther, dito na si Esther naninirahan at si Esther ay ginamit ng Panginoon para iligtas ang mga Hudyo, si Mordecai at ang mga Hudyo, para hindi sila malipol ang buong mga Hudyo. So, perhaps kabisado, alam niya ang kwentong ito. Si Nehemiah, alam niya kung ano ang nangyari at ito ay naging halimbawa sa kanya. May isang leader na sinusunod niya na nagpagamit sa Panginoon, naging mabuting halimbawa at ngayon siya ay gagamitin ng Panginoon para sa bayan ng Israel. So continuing, nasa na tayo sa Susa, ang kabiserang lungsod. Verse 2, nang dumating ang kapatid kong si Hanani, kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Huda, kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkabihag sa Babylonia. Sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga minamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayan ng Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamagitan ng inyong lingkod na si Moses. Sinabi ninyo kay Moses, kung kayong mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Subalit kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalayong lugar, titipunin ko kayong mula sa lupaing aking pinili upang sambahin ako roon. Sila ang inyong mga lingkod at ang inyong bayan na tinubos sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at lakas. O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ang iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, muli kami na nagdedepende sa banal na Espiritu upang kami gabayan, tulungan sa aming bulay-bulay na iyong salita. Panalangin ko po, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa at gawin mo itong oras na isang bagay na transforming time na kung saan hindi lang po kami ay magkaroon ng kaalaman, kundi magkaroon din po ng kabaguhan sa pamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat po na pagpapalain mong bawat nakikinig. Tulungan mo po kami na hindi lang maging tagapakinig, kundi maging tagapagsagawa ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So tanong natin pa paano tumugon. Sumagot si Nehemiah sa sirang katayuan, sa hindi magandang katayuan ng Israel. The broken condition nila. Ang unang mapapansin natin ay yung habag. Compassion. Compassion. Tingnan niyo po ulit sa verses 1 hanggang 3. Basahin ko po ito. Ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemiah na anak ni Hakalias noon ay ikasiyam na buwan ng 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemiah ay nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod. Nang dumating ang kapatid kong si Hanani, kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Huda, kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkabihag sa Babylonia. Sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at ilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon. Nang marinig ko ito, naupo ako, take note, naupo ako, napaiyak, ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno, nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. So,
historical history muna po. 500, ito po yung historical context, yung background. 586 BC, ulitin ko po. Pinalibutan ni Nebuchadnezzar at ng mga sundalo niya ang Jerusalem. Completely na sinira nila ang Jerusalem. Pero bago yon, naging cannibal na yung Israel. Kasi mahirap na yung pagkain, yung inumin. So ang nangyari, kung mapapansin nyo yung aklat muli, balikan nyo yung history, balikan nyo po ang Old Testament, kinakain na nila pati ang kanilang mga anak dahil sa gutom. Dahil pinalibutan sila hanggang sa naubusan sila ng supply. At nang napasok ni Nebuchadnezzar at ng mga sundalo niya, ang Jerusalem completely sinira lahat, sinunog po ang lugar ng Jerusalem. At ang iba, yung mga malalakas, yung mga maring gamitin, dinala nila sa Babylonia. Ang Babylonians ay pinalitan ng Persian Empire. Ang king ay si Darius at nagbigay siya ng kautusan na ang mga Hudyo ay maaari nang bumalik sa kanilang homeland. At sa pamumuno ng Zerubbabel, mababasa nyo yung Haggai. So akala nyo yun yung book na yung pagkasunod-sunod, pero sabihin ko muli na kung chronological na pagkakaayos ng libro, ito po ay nasa pagitan dapat ng Genesis at Nehemiah. So sa pamumuno ni Zerubbabel, pinangunahan niya ang first group na mga bihag mula sa Persia pabalik sa Israel, at mga 50,000 na mga Hudyo, approximately mga 50,000 yung mga kasama niya, at approximately mga 100 years bago pa si Nehemiah na ipanganak. Okay? So, pinangunahan ni Ezra ang second group. Una, ang grupo ni Zerubbabel. Ang pangalawang grupo ay ang grupo ni Ezra. Ito yung second group, and approximately mga 14 or 15 years before kay Nehemiah. Okay? Before kay Nehemiah. And mga estimated mga 3 to 5,000 yung mga kasama niya na nagbalik sa Israel. At ulitin ko po, si Nehemiah, wala siyang kalam-alam sa Jerusalem. Hindi pa siya nakapunta dito kasi nga naipanganak siya sa Persia. Lumaki siya sa ibang lugar, doon na po sa Persia. So, the first thing na binilt nila doon sa first group at the second group ay yung altar, yung temple ng Jerusalem. At seryoso sila. Kung babalikan yung Haggai, sabi ni God, rinibuke sila, kayo ang gaganda ng inyong bahay, inuuna nyo yung mga sarili nyo, pero pinapabayaan ninyo ang templo ko, hindi nyo man lang inasikaso, hindi nyo man lang binilt. Palagi kayong busy sa inyong mga buhay, pero sa gawain ng Diyos, wala kayong hindi nyo binibigyan ng priority. Balikan nyo po sa Haggai at maiintindihan nyo po kung ano ang connection yan sa panahon natin. So, yun po ang sinabi ni God. And so, kaya ini-stirred up, kung maalala nyo, ini-stirred up ng Espiritu si Zerubbabel at ang iba pa mga kasama para i-prioritize ang gawain ng Diyos. And so, nagsimula silang i-build ang templo ng Diyos, ang altar. So, natapos. Ngayon, may isa pang problema. Sira pa rin ang Jerusalem. Ang mga pader ay hindi naayos, ang mga pintuan. At alam niyo po, ito po ay nagre-representa ng broken, sirang katayuan sa spiritual ng mga Israel. Broken condition. Ito ay nagre-representa ng kanilang relasyon sa Diyos na hindi maayos. Kagaya po ng rinibuke sila na inuuna nyo yung mga buhay nyo, yung gawain ng Diyos, wala kayong pakialam dahil hindi maganda ang spiritual na relasyon nyo sa akin. At ganun din ang pader. Sira na nagre-representa din ng kanilang relasyon sa Diyos. And I wonder sa mga tao, pamilya natin, nagtataka tayo, bakit ganito? Bakit ganito yung anak ko? Bakit ganito yung asawa ko? Bakit ganito yung pamilya ko? Dalawa lang po. Either wala silang magandang relasyon sa Diyos o wala silang relasyon sa Diyos. Kaya, yun na lang. Di ka dapat magtaka kung bakit ganyan yung problema sa pamilya, sa buhay. Isa, ang pinaka-cause talaga, kasi kung meron sila may tamang relasyon sa itaas, magiging maayos ang problema sa pamilya, maayos ang problema sa anumang problema sa bahay. Isa lang sa dalawa. Either wala silang relasyon sa Diyos o wala silang magandang relasyon sa Diyos. Ito ay magmamanifest talaga. Kaya huwag niyo pong isisi ganito na lang palagi, ganyan na lang palagi. Ano bang dapat kong gawin? Alam mo yung dapat gawin? Dapat talaga na maiano natin sila sa Panginoon na maging magandang relasyon nila sa Diyos. Kung walang relasyon sa Diyos, na magkaroon sila ng relasyon sa Diyos.
Kasi alam nyo, kung magkaroon sila ng relasyon sa Diyos or magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, masusolve ang problema natin sa bahay, sa pamilya. Manifestation lang po yan na either sa isa sa dalawa. So, ito pinag-represent ng broken condition ng spiritual condition ng Israel, and sa compassion ni Nehemiah, may pakialam siya. Kaya nagtanong siya sa verse 1 and 2, nag-inquire siya kung ano na nangyari sa mga kapatiran sa Jerusalem. At dumating si Hanani, sinabi niya hindi maganda. Sabi dito, in the 28th year of the reign of Artaxerxes. So yung month ng Chislev, or Chesleo, sa Hebrew Chislev, nakikita natin dito yung date setting ng date. Sinabi dito sa Tagalog noon ay ikasiyam ng buwan. Ito po ay Chesleo or Chislev, month of Chislev, at ito po ay nasa mga, kung sa ating calendar, nasa mga November to December. So, Nehemiah was concerned na kung saan nagtanong siya kung ano ang katayuan na sa Israel. At verse 3, nalaman niya na hindi maganda ang katayuan, ang kondisyon ng Israel na nagbalik mula sa Babylonia papunta sa Jerusalem. They were in great affliction po, at sila nasa humiliation at kahihiyan. So, ang templo, ulitin ko po, ay naitayo na, naayos na, yung kung saan nagsasakripisyo, naghahandog ng hayop ang mga Hudyo, pero ang mga pader, ang mga pintuan ay wasak, sira pa rin, hindi pa naayos. So, alam niyo po gaano kahalaga ang walls. Kung walang walls, kung walang gates, hindi nila mapoproteksyonan ang kanilang mga sarili laban sa mga kaaway, mga taong gustong lumusob sa kanila. At napakalaga na mayroong protection palagi sa ating laban sa ating mga kaaway. Mayroong palaging protection, spiritually speaking, na tayo dapat nag-iingat at hindi natin binibigyan ng pagkakataon ng kaaway na tayo ay pabagsakin. Verse 4, mapapansin nyo na siya'y umiyak sa kanyang habag, siya'y umiyak at sa kanyang habag, napaupo siya at nanalangin. May compassion si Nehemiah sa mga kapatiran niya. Even though, hindi niya ito kilala sila, sa personal, hindi niya kilala at hindi pa siya nakapunta sa syudad na ito. At ang Panginoon lamang makapaglalagay nito sa puso ng isang mananampalataya ang pagkakaroon ng habag sa mga tao na nasa broken condition. Alala ko po nang nasa hospital ko ako the other day. Naawa po ako sa mga taong nakita ko sa emergency room. May mga sumisigaw, ewan ko kung lasing or wala na sa katinuan yung pag-iisip. May tao na nakaupo, ang kanyang ihi ay nagkateter. May mga tao na gintatabang tungod sa nahulog siguro, bata, nahulog. I don't know kung nano naitabo sa iyang tail, nag-wheelchair siya. May dalawat lagas nga sobrang may dalawat dito na high blood na then gitabang siya sa iyang pamilya. And akong napinsanan during that time. Pero ba sini nga mga tao ang may relasyon sa Ginoo? Pero ba sini nga tao ang sigurado kung mapakain sila pagkatapos kung sakaling dumating ang ilang time? Na ako na picture, naglipay sila, maupay ang ilang kuwan pagkahuman sa kalibutan, nagpakasasa, nagpakakuan. Pero ang labaw sa nga importante nga ang tumatak sa akon. Pero ba nga may daba Kristohanon nga nag-share na sini nga mga tao. Pero yan ang mga tao ang namamatay na di nakakabati sa may tungod sa mensahe sa katalwasan, may tungod sa ebanghelyo. And so nag-speak nga ang Ginoo sa akong kasing-kasing nga diri tugutan nga diri magpabilin nga ang atong simbahan na mahimula para pamati pero diri para sumat sa maupay nga ebanghelyo. And so I'm praying ma-restore ang evangelism because yung compassion, naalala niyo si Jesus nang nakita niya multitude, siya po ay nahabag, and may we have the same heart sa mga tao na walang relasyon sa Diyos because they need to know God. Kailangan nilang makabatis ng ebanghelyo. And so itong simbahan nito, it should be a church na full of compassion, kaluoy, habag sa mga tao nga ada sa broken condition, sa mga tao nga nagkinahanglan sa bulig. And we can minister to them, pinagis ang grasya sa Ginoo. We can minister about the grace of God sa ila.
So it's so important nga kini simbahan nga ini lugar sa kumbaga hospital. Ani bagin ani pagkita nila sa simbahan bagan mga tao nga baraan nga waray di nakakasala. But actually we gather here because we need Jesus. Tinahanglan natin si Jesus. He is the great physician. Ang medicine, ang Holy Spirit, and ang iyang mga pulong. So this church is like a hospital na ng makasasala, may mga may sakit, nagkakanhi sini nga lugar para maupay ng pinaagi sa gahom sa balang espiritu, pinaagi kay Jesus. We need Jesus. Tanang kita nagkinahanglan kay Jesus. Kay kita tanan may andang mga may sakit sa spiritual. Iba, musiring, di na ko musimba kay ang simbahan, lugar ito sa mga tao nga waray sakit, mga magtadong. So Jesus, kinmanhi diri para sa mga magtadong, kumani si Jesus para sa mga may sakit. And this is the place nga kundiin nakanhi kita because we know we get healing through sa gahom sa natong great physician, ang atong pinakagamhanan nga magtaralbal kundi si Jesus Christ. But again, otrong ko, this should be a place nga who's diin a lot of mga tao nga maaari siya kumanhi because they can find grace, they can be comforted, pinagi sa presensya sa Ginoo, pinagi sa pulong sa Ginoo, pinagi sa mga takadaw sa mga kabugtuan. But you know, there are a lot of people then na hindi nila alam na sila ay broken. Mayroon silang broken condition. It's like me before, kasi rin ko, I go to heaven because I'm a good man. Lagi ako nagsisimba, mabait ako. Di ba? Yun yung ano natin, di ba? Nang hindi pa tayo nakakilala, I'm a good person, I'm a religious person. So, wala akong problema sa sarili ko. Hindi ko alam na may broken condition ako until na I heard the word of God na paglamang ko na lahat ay nagkasala at walang matuwid, wala kahit isa. Kailangan ko ang Panginoon na patawarin ako sa aking mga kasalanan. Kailangan ko ang kanyang grace para po ako ay malinis at makatanggap ng buhay na walang hanggan. So there are a lot of people na hindi sila aware na nasa broken condition sila. And they need nga ma-ministeryuhan sila. There are other people din na alam nila na fully aware na sila ay nasa broken condition. They made decision sa ilang kinabuhi nga mao na hinungdan na hingato sila sa trouble, hingato sila sa kahihiyan, hingato sila sa affliction, hingato sila sa suffering because of the wrong decision nga ilang gibuhat sa ilang kinabuhi. They are aware and some are not aware. So our church must always be in a place katulad ka Nehemiah, ang lugar nga atong ginaampo ang mga tao nga ada sa disgrace, ada sa suffering, ada sa broken condition. This should be a place nga atong gintatangis sila sa Ginoo. I don't know, maybe your loved ones, gintatangis mo ba sa Ginoo? Iniiyakan mo ba sila sa Panginoon? Pinapanalangin mo ba sila sa Panginoon? So, like Nehemiah, iniyakan niya ang kanyang mga kapatid sa Jerusalem. At ipinalangin niya because of their broken condition, dahil sa kahihiyan, dahil sa hindi maganda ang kanilang relasyon sa Panginoon, ang kanilang spiritual na relasyon sa Diyos. This should be a place na nagbiministeryo tayo, na kung saan pinapahayag natin ang kagandahang loob ng Diyos, binabahagi natin, at ang pag-ibig ng Diyos para sa bawat lahat. This should be a place na nagliliwanag tayo sa mga tao na nasa broken condition, na ma-realize nila na ang kanilang broken condition, na ganito ang nangyayari sa kanilang buhay dahil wala silang relasyon sa Diyos, or either way, wala silang tamang relasyon sa Diyos. And they will come to a place, Lord, like Nehemiah, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Actually, dito sa panalangin ni Nehemiah, hindi niya sinabi, kasalanan ng Israel, kasalanan nila kung bakit nagkakaganyan sila. Dito yung humbleness ni Nehemiah, kasi nagkasala kami sa iyo, Lord. And they will come also na tumalikod, pagsisihan at talikuran ang kanilang kasalanan. Naintindihan po ba natin? So, this should be a place na ating binabahagi ang biyaya ng Diyos, where they will realize yung katayuan nila, dahil wala silang tamang relasyon sa Diyos o wala silang relasyon sa Diyos, at pagsisihan nila ang kanilang kasalanan, tumalikod at magbalik loob sa Diyos. Kaya po, ulitin ko po, huwag kayong magtaka kung bakit mayroon tayo mga kasapi sa pamilya, na bakit ganito ang kanilang buhay. Bakit? Dahil isa lang po sa dalawa. Naiintindihan na po ba natin? Isa lang po sa dalawa. Kung hindi man walang relasyon sa Diyos, wala silang tamang relasyon sa Diyos. Kaya napakahalaga na
Napakahalaga na makita nila ang kanilang broken condition at they would repent, magbalik loob sa Diyos. Pangalawang bagay, importante, so una, importante ang compassion. Isa pa pong importante. Paano po, pag may mga bad news na nangyayari sa inyong buhay, pag may mga bad news na, naririnig nyo, ano po yung unang-unang ginagawa nyo? Pinupost nyo po ba sa Facebook muna? Hindi po dapat. Pinupost nyo po sa panalangin. Tingnan nyo po sa verse 5. Tingnan natin yung bahagi, yung effective prayer. Ito po yung part, iba't ibang part na yung mapapansin natin sa panalangin ni Nehemiah. Una yung pagpupuri. Panalangin na may pagpupuri. Verse 5. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila. Kilala niya ang Diyos na pinapanalanginan niya. Kilala niya ang Diyos na tinatawag niya. Sabi niya, O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Ito po yung paggalang sa presensya ng Diyos. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Ngayon, ang kanyang appeal, ang kanyang petition sa Panginoon, sa verse 6. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan. Ito, kumbaga pakiusap niya. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo. So ito na po yung confession, pangungumpisal, paghingi ng kapatawaran. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moses. Sinabi ninyo kay Moses, kung kayo'y mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. So, i-acknowledge niya sila ay nagkasala. Ang dahilan na nangyari ito dahil po sila po ay nagrebelde sa Diyos. Hindi nila sinunod ang kautusan. So, ito po ang consequences ng kanilang kasalanan. Ngayon, ang kanyang paghingi, supplication. Lataw po tayo sa verse, balik tayo sa verse 6. Sabi dito, pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. So, and then, jump tayo po sa verse 10. Sabi dito, sila ang inyong mga lingkod at ang inyong mga bayan na tinubos sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at lakas. O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Ito po yung specific na prayer request nila. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. So may specific prayer request. Kaya nagtataka po ako minsan, may mga prayer na unknown prayer. Pastor, ipanalangin mo po ako unknown prayer request. But then if you want nga, ipanalangin ka, you should be specific kung ano ang ipapanalangin sa iyo. Kailangan mo ba ng financial? Kailangan mo ba ng tulong sa iyong relasyon sa Diyos? Panalangin? Kailangan mo ba na magtagumpay ka sa exam? Pero yung sasabihin na, Pastor, ipanalangin mo ko yung prayer request ko, unknown. No, kaya yun, no? O paano mo ipapanalangin yun? Sabihin mo, Lord, alam mo na kung ano yung prayer request niya. Sagutin mo, Panginoon. So, you should be specific kung ano ang prayer request mo na nais mong ipanalangin sa iyo. So, mapapansin natin dito yung sa panalangin, di ba, yung may ina-acknowledge mo kung sino siya, may praise, petition, and confession, supplication. Actually, sa iba, yung kanilang acronym na sa pattern ba sa pananalangin, ACTS, ACTS, adoration, di ba sa panalangin, amay namin sa langit. Diba? Adoration, Ama namin sa langit. Ibig sabihin na siya ay nasa itaas. Siya ay makapangyarihan. Our Father in heaven, hallowed be your name. So, adoration. See, di ba meron doon, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, thy will be done. Tapos meron doon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Di ba? Confession. Then, also, supplication, give us this day our daily bread. Paghingi na pangangailangan mo. And parang wala doon yung parang thanksgiving, pero the Bible, diba, sharing sa Bible na magpasalamat din sa Panginoon. So, you can insert yung thanksgiving, pagpapasalamat. Pasalamat. Na that's why we praise God bago mag-gather sa mga prayer requests every Wednesday. O ano muna yung ano mo, basta salamat mo sa Diyos, hingi ka ng hingi, hindi ka marunong magpasalamat muna. No? So, we want to be grateful sa Panginoon. So, but, again,
Ang panalangin po ay napakahalaga. The way, di ba, may nagsabi na ang mga kapighatian, ang mga difficulties, itinutulak tayo nito sa panalangin. At ang panalangin naman ito, itinataboy ang ating mga alalahanin, mga worry natin. Tinataboy ng panalangin. So, napakahalaga talaga ng panalangin sa panahon na, dapat hindi lang sa panahon na may mga problema tayo, kundi maging lifestyle talaga natin. Pero, totoo po yun, na pag may mga problema tayo, may mga difficulties, tinutulak tayo nito na manalangin. At ang panalangin, itinataboy nito ang mga kabaraka, mga worry natin, mga perplexity, mga distress, na mga negatibong bagay na pumapasok sa ating isipan at sa puso. Maaaring yung basahin, totoo po yan, sinabi sa Biblia, Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Be anxious for nothing, but in everything, give thanks to the Lord, ipanalangin nyo, and the peace of God surpasses all understanding will guard your hearts. So, prayer. Yung dapat po, i-post nyo sa Panginoon, yung problema nyo. Yun dapat yung una. Hindi po dapat, sinabi ko na po, hindi yung panalangin yung huling ginagawa mo, kundi yun ang pinakaunang ginagawa mo. First priority ng iyong buhay, ang prayer. And pangatlo, nais ko pong makita ninyo yung commitment ni Nehemiah, verse 11. Tingnan nyo po. O Panginoon, pakinggan ninyo ang pananalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako nangarin. Naintindihan po natin, pinanalangin niya na siya ay magpaboran ng king at siya mismo, sabi pa nga sa panalangin, thy will be done, di ba? Thy will be done. Pero minsan, yung will ng Diyos, ikaw din ang instrumento ng Diyos para gamitin na matupad ang kalooban ng Diyos. At dito, mapapansin natin na si Nehemiah, Lord, willing ako na magpagamit sa iyo. Lord, iiwanan ko itong masarap na pagkain dito sa Persia, masarap na buhay. Imagine nyo kung gaano ka ganda, kasarap ng buhay niya, tapos iiwanan lang niya para doon siya magdusa sa Jerusalem. Taga-abot lang siya ng alak. O, king, ito na po ang alak nyo. Doon, kailangan niya magtrabaho ng mabigat para ma-build ang wall. At dadaan siya sa maraming mga problema pa. Mapapansin natin sa susunod ng mga pag-aaral natin. Isipin nyo, naging available siya, maganda yung buhay niya sa Persia, masarap yung buhay niya, iiwanan niya lang ngayon para pumunta sa Jerusalem para doon ay dumaan sa problema, ayusin maging instrumento ng Diyos doon para ayusin ang wall at iba-iba pang mga problema sa Jerusalem. Kaya pinanalangin niya dito na sa verse 11 na sana'y paboran ako ng hari. And like so many others na linagay sa, hindi ko alam kung ano mga posisyon natin, pero saan ka mang katayuan ngayon, may purpose ang Panginoon. Gusto ng Diyos na gamitin ka para sa kanyang kaluwalhatian. At hindi niya makakaya na masarap yung buhay niya, pero ang Jerusalem, ang kanyang mga kapatid doon sa Jerusalem ay hindi maganda ang katayuan, samantalang siya maganda ang kanyang buhay. So, iiwanan niya ang kanyang good life para maglingkod. And totoo nga po, minsan pag naglilingkod tayo, minsan ang comfortable. Naalala ko na, because yan po yung isa sa mga sa U-turn. Naalala ko yung, during the time yung Yolanda, kailangan ko pumunta sa Borongan after service para maghalo semento, magdarag, mabugat ng mga baras. And even until right now, and sometimes nasi-share ko minsan na during the other fellowship last time sa Wednesday, minsan sa Lord, salamat sa pag-usap sa akin na about sa pagiging servant, pagiging pastor. Pastor is not a position na you will, parang harang dun ka, but ang ibig sabihin ng pastor is to serve, to minister. And I was having conversation sa Panginoon, Lord, bakit ibang pastor? Sige lang, sugo-sugo. Tapos may nakakarawat, maupay nga, financial. And yet, Lord, Adi, God, may position, taga-pintura, taga-kuansan, didi sa simbahan, taga-financial, secretary, taga-manage sa mga trabaho. And the Lord rebuked me, na ang tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo, ang tinuod nga pagsunod sa Ginoo, na may gimbubuhat ka, nagsiserve ka.
I did not come para paglingkuran. Remember, kumaniha ako para maglingkod. So kung ikaw, ada ka lang, nagsugo-sugo, murag kuang ka Pharisee, na ang Pharisee tugtubla sa kuan, pagtutdula, and they are not willing nga mag-serve. They just want benefits mula sa mga tao. Remember, mga Pharisees? They take advantage sa mga tao. And as a Christian, tayong lahat po ay tinawag na maglingkod. Huwag po natin palagi paintulutan na maging lifestyle natin na wala po tayong ginagawa sa Panginoon. Na gusto na natin palagi sa buhay natin, puro komportable, na halos lahat puro yung ginagawa natin para sa ating sarili. So, part of getting God's will be done on earth, again, ulitin ko, that means na may ginagamit siyang mga tao instrumento para ang kanyang kalooban ay matupad, na maging available po. And sometimes, may mga tao na hihirapan pa rin na maging available pagpagamit sa Ginoo. Because they don't still realize kung anong purpose ng good health. Good health is for good works, for the glory of God. Binigyan tayo ng, meron doon sa Burungan, I was so impressed, amazed, na merong isang lalaki doon. Actually, inordinahan siyang pastor, young people. Buta. Pero grabe mag-gitara. Kanta, mag-compose sa mga kanta para sa Ginoo. Nagpipiano siya, pero buta. Aram natin na makusog anirang pamati. Anirang gagamit lang pamati. Pero I meditating na tayo kumpleto ng parte ng katawan. May mata tayong nakakakita. May kamay tayong ginagalaw. May paa tayong ginagalaw. Bakit hindi natin ipagamit sa Panginoon? Na meron tayong magandang kalusugan at kumpleto yung katawan natin. Or, hindi mo ba nakita ang mga tao sa hospital? Na mga tao, hindi na makakapaglingkod yan sa Panginoon dahil nakalingkod na. Dahil sa karamdaman. Hindi natin nare-realize yung good health na binigay sa atin ng Panginoon. Na huwag natin abusuin, i-take advantage na puro lang sa mga walang sayo na bagay, kundi gamitin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. And there are some na hindi willing magpagamit sa Panginoon dahil meron pang siguro, hindi ko alam mga kapatid, siguro meron pang mga vices, mga bisyo na hindi pa maiwanan. Kaya mahirap po magpagamit sa Panginoon. But again, God is calling you na maging bahagi ng gawain ng Diyos. Ang Panginoon po ay naghahanap ng mga tao, katulad ng ni Nehemiah, na mayroong compassion at tao na palaging nagdidepende, nagipag-communicate sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, na humingi ng tulong, at committed na gawin ang kalooban ng Diyos. Naalala niyo sa Matthew 9? Maraming dapat i-accomplish pero kunti lang ang nagpapagamit sa Panginoon. Matthew chapter 9 verse 37 to 38. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakunti ang mag-aani o magtatrabaho o nagpapagamit sa Diyos. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani o manggagawa ng mga tao magpapagamit sa Diyos. Nang si Isaiah ay tinawag ng Diyos upang siya ay gamitin ng Diyos, ano ang naging sagot ni Isaiah? Isaiah chapter 6 verse 8. Ito po yung sagot ni Isaiah sa calling ng Panginoon. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Anong sagot ni Nehemiah? Sumagot ako. Narito po ako. Ako ang inyong isugo. Gamitin po ninyo ako. Bilang instrumento. Gamitin niyo po ako. Gusto ko pong paglingkuran ka. Ito po, magkaroon po tayo ng realization. Makakahanap ba ang Panginoon sa simbahan ito ng ganitong klaseng mga tao? Ulitin ko po ang tanong, makakahanap ba ang Panginoon ng ganitong klaseng tao sa simbahan ito?